Ang prinsipyo ng pagtatanim at pag-aani. The principles of sowing and reaping. Yan po ang ating paksa sa session na ito. Isang araw, ako ay nagpunta sa isang malaking supermarket at aking napansin na may mga tao na nagkukumpulan sa isang booth. At nung aking tinignan, meron palang pre-taste ng isang produkto na nandoon. So ngayon po, makikita natin na ganoon ang natural sa isang tao. Naghahanap lagi siya ng libre. Isang bagay na kung saan maaring siya ay makinabang at sa iba ay ang hinahanap talaga kung saan makakalamang. Ang mga tao ay naaakit na makuha ang mga bagay-bagay sa pinakamadaling paraan. Ang kinasanayan na unahin ang sarili kaysa sa iba at bigyan ng pagpapahalaga ang sarili kaysa sa iba, pagka ito po ay lumalabis, ang tawag dito ay pagiging makasarili. O kaya naman ay pagiging madamot. Ang pagiging madamot ay bahagi ng tinatawag nating sinful nature o makasalanang kalikasan. May pangkaraniwang mga dahilan kung bakit ang isang tao ay nahihirapang magbigay. Una, natatakot siyang maubusan. Pangalawa, maaring walang kakayanang magbigay. Pangatlo, maaring hindi niya nakikita ang pangangailangan. Pang-apat, at ito ang medyo mabigat, ay may pagkakuripot. So yan po yung mga pangkaraniwang dahilan kung bakit ang isang tao ay mahirap magbigay. Ang prinsipyo ng pagtatanim at pag-aani ay isang paraan kung paano umiiral ang batas ng kalikasan o law of nature. At makikita ho natin yan sa pag-ani ng prutas o ng mga gulay na ang mga ito ay nagsimula sa pagtatanim ng buto o ng binhi. So katulad ng pagsisikap po ni Thomas Edison, kinailangan na magkaroon siya ng 10,000 pagkakamali na eksperimento, 10,000 failed experiments bago siya nakalikha at nagtagumpay sa paglikha ng isang bumbilya. So hindi niya mararating yung tagumpay ng kanyang inimbento kung hindi siya nagtanim ng maraming panahon, oras at pagod. Tulad ng prinsipyo ng pagtatanim at pag-aani na dapat maunawaan ng mga mananampalataya na siyang susi upang maranasan ang matagumpay na buhay kasama ang Diyos. May maka-Diyos na pabor na nangyayari kung paiiralin ang espiritual na batas. Maaring ito'y direktang pagtugon ng Diyos sa ating panalangin o isang plano ng Diyos na ipinakikita sa atin. Makikita natin ang uri ng maka-Diyos na pabor. Halimbawa, nang tinawag ng Diyos si Solomon upang maging hari ng Israel. Malinaw na ang hiningi niya sa Diyos ay karunungan kung paano niya mapamumunuan ang bayan ng Israel. Pero pagka binasa po natin yung 2 Chronicles chapter 1, verse 10 hanggang 12, hindi lang po karunungan ang ibinigay ng Diyos sa kanya.
pati po kayamanan ay ibinigay ng Diyos. Ano mang ibinigay sa iyo ng Diyos nang higit pa sa iyong hinihingi, kahit sa pisikal, sa material, o maaaring pangailangan sa isipan, damdamin, o is it personal or for community, lahat ng bagay na natanggap natin, binigay ni Lord, bagamat hindi natin direktang hinihingi, ang tawag doon ay God's favor, pabor ng Diyos. Maaari nating anihin ang pabor ng Diyos kung alam natin ang tamang binhi at kung paano magtanim nito. Ang pagtatanim ay anumang binigay natin ng mayroong pananampalataya, maaring material, o kaya naman ay maaring spiritual, maaring paglilingkod, maaring ang oras mo, pagod, ikapo, tithes, offering, pagsunod at pananalig sa salita ng Diyos na kailangang gawin sa iyong buhay, maaring serbisyo, paglilingkod na ginagawa natin para sa Diyos. Yan po ay mga uri ng paraan ng pagtatanim. Ngayon, sa pag-aaral natin, ito ang ating tatalakayin, ang 3 uri ng binhi na nais ng Diyos na itanim natin. Ito ay ang ikapu, ang handog, at ang mabiyayang pagkakaloob. Ayan. So, tingnan mo natin na kapag itinanim natin ang mga binhing ito ng wasto, meron pong pangako ang Diyos na blessing. May pangako ang Diyos ng pag-ani sa panahon ngayon at maging sa mga panahong darating. Ang mga binhing ito'y natatanim lamang kung meron tayong pananampalataya sa pagsasagawa nito. Kaya ang mga pangunahing kailangan, ano mga ba ang mga pangunahing kailangan para sa pagsunod natin sa prinsipyo ng pagtatanim at pag-aani? So titingnan natin ang ilang mga principles sa sowing and reaping. Number 1, ayon sa iyong ibinigay, ikaw ay tatanggap. That is a principle. What you sow, you will reap. Ang sabi ng Luke chapter 6 verse 38, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo sapagkat ang takalang ginamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, bagamat ang konteksto nito ay may kinalaman sa forgiveness, sa pagpapatawad, but the principle of sowing and reaping, what you sow, you reap, yung prinsipyo po na yan na kung ano ang tinanim mo siyang maanihin, ay makikita nating laganap sa buong kwento ng banal na kasulatan. Kung titignan natin, ay sinubok ng Diyos si Abraham na ihandog ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. Makikita natin yan sa Genesis chapter 22. And in return, nung nasunod ni Abraham, he really wanted to offer his son Isaac, subalit pinigil siya ng anghel. So pinakita lang doon that Abraham is willing to obey. And in return, si Abraham po ay naging ama ng maraming bansa. Gayun din naman yung babaeng balo sa Sarephat. Sa 1 Kings chapter 17 verse 8 to 11, gumawa siya ng tinapay mula sa kaunting harina at langis na mayroon siya. Yun na lang ang kanyang huling hapunan dahil may tagutom sa kanilang lugar. Kakainin na lang niya, pero nung humingi ang propeta ng Diyos na si Elias, ibinigay niya iyon. At ang nangyari ay hindi natuyuan ang lalagyan ng kanyang langis at maging ang kanyang lalagyan ng harina ay hindi nauubos.
Diyos. At ganoon din naman ang tinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad na kung ano ang ating ibinigay, gustong takal, sila ibibigyan din ng umaapaw nito. So dito ay makikita natin na ang pagbibigay ay napakahalagang paksa rin sa banal na kasulatan at inanais ng Diyos na tayo ay maging mapagbigay sapagkat ayon sa iyong ibinigay, may prinsipyo ang sowing and reaping na ikaw ay tatanggap din. Sa aking karanasan ay naalala ko nung ako ay nasa college pa, merong isang pastor kami na magmimisyon sa ibang bansa at pinapanalangin siya ng buong church na i-provide ni Lord ang lahat ng kanyang pangailangan. And at that time, I was convicted, kinilos ako ng Panginoon na bigyan siya ng suporta. So, noong time po na yun, dahil ako ay nag-aaral sa kolehiyo, meron akong ATM card. Nandun, binibigay ang aking baon ng aking magulang. At meron akong pera doon, subalit yun ay last money. Meron pang mga araw na kailangan akong pumasok. Subalit, malakas ang pangusap sa akin na dapat withdrawin ko yun at ibigay ko sa kanya. At ganoon din po ang ginawa ko. Winidraw ko yun, yung huling pera sa account ko at ibinigay ko doon sa pusto. So, hindi ko alam kung ano mangyayari, subalit merong kagalakan sa puso na ibigay ko yung pera na yon sa pastor bilang suporta sa misyon. Alam niyo ngayon kung aking babalik ang tanaw, no? Kung babalikan ko yung time na yon, maraming taon na ang nakalipas, ilang dekada na. Nakita ko kung paano rin ako pinagpala ng Diyos, nakarating sa iba't ibang bansa na libre. Wala akong ginastos sa sarili ko para makarating ako doon sa mga iba't ibang bansa na yan na merong mahusay na accommodation at masasarap na pagkain, magagandang pasyalan. Yung ibinigay ko noon na kaunti ay hindi pwedeng ikumpara sa patuloy kong tinatanggap na blessing magpahanggang ngayon. So that is the principle of sowing and reaping. Kung anong tinanim mo, ay maaring siya mo ring tatanggapin. So nakita na natin yan sa ilang mga kwento. Sa binanggit natin kanina kay Abraham, doon sa Balo, sa Serapat. Now, pangalawang prinsipyo ay ang ating pagbibigay ay nagpapahayag ng ating pagbibigay karangalan sa Diyos. Ayan. So, dito, ito yung isa sa mahalagang prinsipyo, itong pangalawa na to, na yung pagbibigay natin is an expression ng pag-glorify natin sa Diyos. Kung babasahin natin yung Kawikaan, chapter 3, verse 9 and 10, si Yahweh ay handugan mo bahagi ng kayamanan, pinakamainam na ani mo sa Kanya ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Ang pagbibigay sa Diyos na bahagi ng ating kinikita, ano mang kinikita natin, ito ay isang expression, kaparaanan ng pagbibigay natin ng parangal sa Diyos. Ano man ang ating tinatamasa, tinatanggap, when we give to God, ito ay expression that we honor God. Kinikilala natin na si Lord ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas, siya ang nagbubukas ng opportunity, siya ang nagbibigay ng wisdom para tayo ay kumita ng pera at para tayo ay magkaroon ng mga magagandang bagay sa mundong ito.
Kaya dito, ang ating pagbibigay ay isang pag-alala, no, to keep us, to help us be reminded na ang Diyos ay laging tapat. He is always faithful to each one of us every single day of our lives. So sinasabi ng Genesis chapter 14 verse 18 to 20, sabi diyan, alalahanin niyong siyang nagbigay sa inyo ng lakas upang managana kayo, at ito'y bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ang bahagi ng ating pananalapi na ibinibigay natin sa Diyos, ang tawag sa kasulatan ay tithes or igapo at mga handog o offering, na later on tatalakayin natin. It is an expression that God has already blessed us. So makikita natin yan kay Abraham. Wala pang law of Moses. Hindi pa umiiral ang batas. Pero yung prinsipyo, yung kaugalian ng pagbibigay ng tithes and offering is already there. Because it's an expression. Again, ito ay kapahayagan ng pagkilala na lahat ng meron tayo galing sa Diyos. Kaya pagka nagta-tithes tayo, nagbibigay tayo ng tithes, nagbibigay tayo ng offering, it's just a way of saying, Lord, it is you who enables me to get all of this. Yun. Hindi natin sinasabing sa sarili lang natin. Pag hindi ka nagbibigay, ibig sabihin, sinasarili mo yung honor, yung credit sa lahat ng tinatamasa mo. But when you give your tithes and offering, you're saying, Lord, I got this because of you. Yun. Hindi natin nakikita ang Diyos, okay, para tayo ay magandog sa Kanya. Sa kabilang banda, siya ay nagtatag ng isang pamantayan kung saan tayo makakapagbigay sa Kanya. He instituted giving in the context of temple and tabernacle in the Old Testament. May templo at mayroong tabernakulo. Pero sa New Testament, sa Bagong Tipan, ang tawag na dito ay church. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Ephesians 5:23, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Paul is saying that Jesus is the head of the church. Ang church o ang iglesia na tinutukoy dito ay hindi isang building, hindi ito tumutukoy sa isang partikular na grupo o organisasyon, kundi ang church na tinutukoy dito ay mga kalipunan ng mga nananampalataya kay Kristo. Paul is referring to the community of faith. Mga tao na nananalig kay Kristo. They are the church. Kaya dito makikita natin na kung kaya ang pagpapala, pag pinibless natin, pinapagpala natin ang church, particularly kung saan church tayo nakapaloob, okay? You are also expressing your worship to God because you cannot separate Jesus Christ from the church. Hindi man natin nakikita physically si Jesus to give Him our tithes and offering, but when you support your church, okay? Remember, Jesus is the head of the church. Si Kristo ang ulo ng iglesia. Kaya pag pinapadama mo yung suporta mo, yung malasakit mo, binibigay mo yung tithes and offering, yung contributions mo, yun ay isang uri ng pagpapadama mo
ng pagmamahal at pagpapahalaga kay Kristo na siyang head o ulo ng church. Ayan. Kaya dito ay we cannot really separate yung Lord, I love you, but I'm not supporting your church. That is impossible. Hindi pwede yun. When we love God, we support His church. And in particular, kung saan tayo nakapaloob. Pangatlong prinsipyo about sowing and reaping o yung pagtatanim at pag-aani. Ang ating pagbibigay ay isang investment sa pagsulong ng kaharian ng Diyos. So your tithes and your offering, yung time na nire-render mo sa ministry, anumang itinatanim mo, anumang ibinibigay mo, it is an investment para sa pagsulong ng kaharian ng Diyos. Matthew 6:20, Jesus said, sa halip, impukin ninyo ang mga kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Ano sabi rito? Mag-impok ng kayamanan sa langit. Bago umakyat si Jesus, iniutos niya sa mga alagad na humayo kayo at gawin niyong alagad ang lahat ng bansa. Very clear that. Very clear yan sa Matthew 28 verse 19 to 20. That's the Great Commission. God wants us to disciple the world. Wag na yung buong mundo. Wag na yung lahat ng bansa. Dito na lang sa lugar na kinalalagyan natin muna. A lot of people to be reached. Marami pang tao na dapat abutin. Ngayon, ang pagbabahagi ng Ebanghelyo, bagamat walang bayad ang gospel, walang bayad ang Ebanghelyo, but the means to propagate the gospel, ito po ay nag-i-incur ng expenses. Hindi pwedeng walang pamasahe, hindi pwedeng walang panggas, hindi pwedeng walang pambayad ng kuryente sa inuupahan nating lugar, kung umuupa tayo, o pinagdadausan natin ng ating church, ng gawain, ng ating activities, nagkokonsumo tayo ng kuryente. So, we need to pay for all the utilities. So, mga kapatid, wala pong libre. No? Bagamat yung mismong mensahe ay walang bayad, pero yung paraan para ito ay maituro, maipahayag, ay nangangailangan ng gastos. Alam niyo po, bilang pastor, ako po ay nag-aral sa Baguio sa isang seminary, Asia Pacific Theological Seminary. At praise God, I am a scholar, pero kung magbabayad po ako doon sa tuition fee at that time, it will cost me around 50,000 pesos per trimester. Noong panahon po na yon, way back 2005, medyo malaki pa ho yun. Pero it's all by the grace of God. Ang sinasabi natin, yung pag-aaral, okay? Yung paraan para matuto ng salita ng Panginoon, ito po ay nangangailangan ng gastos. So, sinasabi natin na even sa church, mga full-time, parang pastor, full-time na makagawa ng kanyang sermon, ng kanyang makapag-isip ng pamamaraan to administer the church, kinakailangan na kanyang needs are provided. Paano makagagawa nga naman ng sermon ng isang pastor kung poproblemahin niya ang maraming bagay sa kanyang buhay? Kailangan maghanap ako kung saan ako makakakuha ng pambili ng bigas, pambayad sa kuryente sa bahay. If you will mind all of these concern, wala na pong mabubuong magandang sermon yung pastor. Kaya binibigyan siya ng allowance. Meron siyang tinatanggap sa church at yun ay makatwiran lang din naman. So, what we're saying is the operation of the church
ay mayroon pong involved na gastusin. Kaya pagka nagbibigay tayo ng tithes, nagbibigay tayo ng offering, ano mang binibigay natin, tayo mga volunteer, nag-i-invest tayo, naglalaan tayo ng time, tayo ay nag-i-invest sa church, sa kaharian ng Diyos para mas maging malakas ang mga mananampalataya kasi merong venue na sila ay nakakapag-aral, natuturuan ng salita ng Diyos at ang mga tinawag ng Diyos na magmisyon ay nakapupunta sa dapat nilang puntahan sapagkat merong paraan para ma-finance yung kanilang pamasahe, yung kanilang airfare, yung kanilang gastusin, sa kanilang pagkain. So, dito po, pumapasok na pag nagbibigay tayo, nagkakaroon tayo ng bahagi sa mission, sa kaganapan, sa katuparan ng misyon ng Panginoon. Kaya napakahalaga po, mga kapatid. Kaya kung tayo ay magtatanim, isipin natin na hindi tayo nagbibigay lang. Your giving contributes to the building of the church and for the advancement of the kingdom of God. Diba? We want to have a good church, good facility, we must give our tithes and offering. Gusto natin ang mga pastor natin ay makakonsentrate sa pag-aaral, we must give sa church para ang church makakasupport sa kanilang mga pastor. Gusto natin malayo ang marating ng gospel, we need to give para yung mga nagmi-mission, magkakaroon sila ng fund to go to the mission field.